Good day mga paps, mga mamsi. So today bali papakita ko paano mag-ayos ng speedometer. Yan, wala kapansin nyo di siya gumagana. So bali may dalawang klase tayo ng speedometer, merong digital at yung tong mechanical. So guys, bali ito yung i-check natin ngayon kung bakit di siya gumagana. Yan, bali ito yung type nito is yung mechanical na speedometer. Itong mechanical guys, bali meron siyang speedometer gear unit, speedometer cable. Yan, tsaka yung nasa taas yung speedometer na yung panel. Usually ang nagiging sira nitong mechanical is itong cable niya. Madalas siyang napuputol. Yun yung pangkaraniwang problema niya. So dito naman sa digital, yan, meron siyang speed sensor. Ito siya. Yan. Then mapapansin nyo wala siyang speedometer gear unit sa harap, sa may unahang gulong. Yan, tas wala rin siyang cable. Yan, wala siyang cable dyan. So bali pakita ko lang guys kung paano siya nagwo-work. Yan, bali nilagay ko siya sa first gear. Kung napansin nyo, gumana yung speed nya. Ayan. Yan, bali na-detect nung speed sensor yung ikot nung sprocket doon sa harap. Siya yung nagbibigay ng electronic signal doon sa speedometer. So bali yan guys, bali disconnect ko siya. So dapat wala siyang signal na ma-receive. So dapat walang speed na lalabas. Yan, bali start natin. Yan, nilagay ko siya sa first gear. Yan, kung napansin nyo di siya umaandar o gumagana yung speed nya. Yan. Yan, umiikot siya. So walang nare-receive na signal doon sa speedometer. So di siya nagwo-work. So yan, try natin uling i-connect yung speed sensor. So yan guys, bali connected na siya. So dapat gumana na uli siya. So yan, bali napansin nyo may speed na uli siya lumabas. Yan, try natin i-rev. So yun guys yung pagkakaiba ng digital sa mechanical. So balik na tayo dito sa ayusin natin. So ito yung tools na kailangan natin, vice grip o kaya plier ko. Hindi ko kasi makita yung plier ko. So ayan. Then wrench na 17mm in case na kailangan tanggalin yung gulong sa harap. So balikin ko natin i-check guys itong speedometer cable nya. Yan, tanggalin lang natin yung rubber boots, then yung tornilyo. So hilahin lang natin yung cable. So yan, mukhang buo siya. So yan, buo nga siya, hindi siya putol. So para makasigurado tayo na buo siya, i-check natin. So yung cable guys, i-spin ko siya clockwise. So dapat pumalo siya, yan, ganyan. So pag pumalo siya ng ganyan, ibig sabihin buo yung cable at tong speedometer panel natin. So malamang mga sira nito yung speedometer gear unit. So next guys, yung check natin is yung speedometer gear unit. So kailangan natin tanggalin tong gulong. So sa pagtanggal ng gulong guys, kailangan
check natin na maayos yung pagkaka-stand niya. So ito yun, kasi kailangan natin tanggal itong gulong na to para matanggal natin yung speedometer gear unit. Tapos lagyan natin ng suporta sa ilalim para di siya bumagsak. So tanggal natin yung gulong sa harap. So yan guys, so tanggal natin yung gulong to. Hilahin lang natin tong speedometer gear unit. Yan, then check natin yung bearing kung may kalug siya. Pag kalug na guys, bali palitan na rin natin. Tapos yung kabila rin, ganun din. Check din natin kung may kalug yung bearing. So ito na yung speedometer gear unit. Kung mapapansin nyo, yan, wala nang gear yung loob. Halos na ubos na. At ito naman, damage na rin, sira na rin. So kailangan na natin tong palitan. Yan. So bali guys, pakita ko lang kung paano yung tamang position nito sa loob. Yan, yung slit na yan, dapat hindi siya tumatama dito sa plastic sa gilid. Yan, dapat nakaganyan lang siya. O kaya doon sa kabila. Pag tumama yan dyan, di siya makakaikot. So possible talaga masira yung gear natin. So yan, bali guys, bibili muna ako ng pyesa para pamalit dito. Kasi hindi na natin magagamit to. 2 hours later. So yan guys, bali nakabili na ako ng bago. Actually walang available sa 3S shop, kaya sa motorcycle shop na lang ako bumili. Bali ito pang Neo, so pwede naman siya kasi sukat din siya dito sa Sniper. So nabili ko siya sa halagang 300 pesos. Mas mura na kalahati kaysa doon sa Genuine Parts. So mukhang okay naman siya kasi ISO certified siya. And mukhang matibay rin. So buksan natin. Bali bago natin ito ikabit mamaya, lagyan natin siya ng grasa. Yan, lagyan natin ng grasa sa loob. So yan, bali linisin muna natin yung cable. So yan guys, nakita niyo buo siya. Yan din, lagyan natin siya ng lubricant para smooth yung ikot niya. Kung wala kayong lubricant guys, bali ang gamitin yung engine oil, no? Huwag kayong gagamit ng penetrating oil kasi madali siyang mag-dry. Yung grease naman, tumitigas siya, so hindi siya advisable din gamitin. Tapos yan, balik na uli natin. Itong may stopper guys, ay lalim siya. So shoot lang uli natin sa taas. So yan, okay na siya. Then sunod natin is lagyan na natin ng grease o lubricant itong bago nating speedometer gear unit. So konting grasa lang. So dito guys, bali ang advisable dito, lagyan na siya ng grease every 6 months. Linis, tapos yan, lagyan ng grasa.
Yun yung nasa manual, every 6 months daw yung kailangan, yung recommended na cleaning yan tsaka lubrication. So yan, okay na siya. Pwede natin siyang ibalik. So dito rin guys, bali yung wheel bearing natin, lagyan din natin ng grasa. Pati yung oil seal sa gilid, yan, lagyan din natin. Kasi bali, ulitin ko lang guys, bali sa paglagay natin mamaya nito, ensure nyo lang na hindi siya tatama dito. Yan sa slit na yan. Kasi kung ikakabit natin natatama siya sa dalawang plastic na yan sa gilid, sayang lang yung bili natin kasi masisira sigurado yan. So dapat yan ganyan, hindi siya tumatama doon. So yan, ganyan yung pagkalagay mamaya. So sa pagbalik natin ng gulong guys, ensure nyo yung rotor disc nya i-shoot doon sa dalawang brake pad, sa pagitan ng dalawang brake pad. So lagay natin tong speedometer gear unit, iabang lang natin muna. Yan. So yan, kailangan di siya tumama doon. Nilagay natin yung spacer o yung washer. Then yung front wheel axle, lagay din natin. Ito siya. So lagyan din natin siya ng grease. So dito guys, bali yung sa labas niya, meron siyang outer tube, meron siyang pagitan dyan. Kailangan nakashoot yung speedometer gear unit natin. So yan, okay na siya. So pwede natin idiretso yung axle. Yan. Then break natin yung tornilyo, washer, then yung nut. Yan, kung may torque wrench kayo guys, bali torque nyo lang siya sa 29 foot-pound. Tapos yan, balik na ulit natin yung cable. I-shoot lang natin siya sa butas. Then yung tornilyo. Yan. So konting hapit lang guys. Huwag masyadong maigpit. Yan, okay na siya. Then balik natin tong rubber boots. So yan, okay na siya. So guys, kung sa tingin nyo nakatulong tong video ko, huwag nyo sanang kalimutang i-like. Then kung bago kayo dito sa channel ko, subscribe na kayo. And click nyo yung notification bell para ma-update kayo sa mga bago pang videos. So yan guys, bali i-test na natin. Yan guys, kung napapansin nyo,
gumagana na uli siya. And kung meron man ako nakalimutan o may mga tanong kayo guys, bali feel free to comment down below. So ayan, bali okay na siya. So yan guys, bali hanggang sa susunod ko pang upload na video. So abangan nyo na lang po ulit. Maraming pong salamat. Grind safe always mga paps.